Ay, happy Sabbath po sa inyo pong lahat mga kapatid. Yan, isa pong magandang umaga sa bawat isa sa atin. No? Pinagpala tayo ng ating Panginoong Diyos at sa lahat po ng ating pong mga tagapakinig ngayon sa ating live. So, ngayon po ay July 6. Ayan, yan po yung ating baptism mamaya. Yan po sa Santo Rosario. Pero dadali natin sa Kamain. Ang pagsubok sa panlasa. Haba, talagang itong July mga kapatid ay tungkol po sa health natin. So tayo po ay manalangin mga kapatid para po sa ating pong pagsisimula. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, lubos kami nagpapasalamat sa inyo at aming idinadalangin ang aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na yung aming pong panlasa makontrol namin at tulungan niyo po kami, Panginoon, na matutunan ito ngayong umaga sa inyo pong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito, sa 1 Corinthians 9 verse 27. Ayan, sabi po diyan mga kapatid, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Ayan, sinusupil ko ang aking katawan. Siyempre, yung katawan, paano po susupilin? Sa pamamagitan po ng dila. Yung dila, yung panlasa mga kapatid, ay masupil. Ibig sabihin makontrol. Hindi lahat ng masarap ay masustansya. Ito po ang ating devotional sa mga makalangit na dako. Ano kaya ang punto dito ng ating pong devotional ngayong July 6, ang araw ng Sabat? Pagkatapos ng kanyang bautismo, ay pumaroon ng anak ng Diyos sa mga mapanglaw na ilang. Doon upang tuksuhin ng dyablo. Pagkatapos niya magbabautismo, mag-ayuno, tinukso siya ng dyablo. Sa halos 6 na linggo, ay tiniis niya ang paghihirap ng pagkagutom. Biruin mo, halos anim na linggo, mga kapatid. Napagtanto niya ang kapangyarihan sa tao ng gana sa pagkain. At alang-alang sa makasalanang sangkatauhan, dinanas niya ang pinakamalapit na pagsubok sa puntong iyon. Nakamit dito ang isang tagumpay na kaunti lamang ang makakapagpahalaga. So ito pala mga kapatid, ginawa ni Jesus Christ. Ito pala yung pinakadelikado sa tao. Yung tungkol sa pagkain. Ang usapin ay tungkol sa pagkain. Pinakadelikado pala ito na marami ang natutukso sa pagkain. Yan, na nagkakasala sa ating Panginoong Diyos. At ito'y sa panahon ni Adan at ni Eva. Ganun din na nangyari sa kanila. Di ba? Yung pagkain ng uh, pagkakilala na mabuti at masama. Yan ay mas matindi pa sa tukso sa mata. Mas matindi yung appetite natin, mga kapatid ko, na panunukso ng kaaway. Kaya nga dito, noong tinukso si Jesus Christ, sabi ng kaaway, gawin mong tinapay ang batong ito. So panunukso, na gusto ng kaaway, sumunod si Jesus Christ sa kanya. Kaya nga noong si Jesus, pero kaya gawin ni Jesus Christ yun, pero hindi niya ginawa, no? Noong siya'y nagpakain ng 5,000, 4,000, na hindi ginamit ni Jesus Christ yung mga bato para gawin tinapay, kundi nanalangin siya, ano? Kung ano ang meron doon, biniles niya yung tinapay at saka isda. Hindi rin ibiniles yung baboy, mga kapatid. Di ba na tandaan nyo nung si Jesus Christ ay um, pagaling ng may demonyo? So yung nasa kanya ay isang legion eh. Napakadami. Nilagay sa baboy at yung baboy ay pinatalon sa bangin. Eh kung talagang pagkain yun, dapat sinabi ni Jesus, oy, i-preserve yan. Nalalaman ko na magpapakain ako ng maraming mga tao. Pagkain niyo ng mga tao ngayon, ibibless ko na ito para luminis. Hindi eh. Hinayaan ng Panginoon na mamatay sa bangin. Kasi hindi naman talaga yun pagkain, mga kapatid, no? So dito po, si Jesus Christ sa madaling sabi, nagtagumpay. Natalo niya yung panlasa, yung appetite, yung pagkagutom, mga kapatid. Kayo ba natalo nyo na ba ang pagkagutom? Kamusta po tayo kapag kagutom? No, nag-iibay ugali kapag kagutom. Maaring magwala kapag kagutom, di ba? Hindi makakilos pag kagutom. No, hindi makagawa kapag kagutom. Yan po ang nangyayari sa atin. Pero si Jesus Christ, kahit nagutom, kahit nasa alanganin siya, pinakamahirap yung pagsubok yung paggutom, nakayanan niya.
na managumpay sa pagsubok na ito. Nakayanan niya na talunin si Satanas. Ang sumusupil na kapangyarihan ng masamang gana sa pagkain at ang malalang kasalanan ng pagpapakabuyo dito ay maunawaan lamang sa haba ng pag-aayunong tiniis ng ating tagapagligtas upang mawasak ang kapangyarihan nito. So ang sikreto pala mga kapatid, para mawasak ang kapangyarihan ng gana sa pagkain. Ibig sabihin, mawasak yung pag-ibig sa pagkain. Mawasak yung makasalanang pagpapakabuyo sa pagkain. Kasi kasalanan din yung gluttony. Kasalanan din po yung pagpapakabusog. Sobrang busog na busog talagang naranasan ko yan. Pagkatapos ng aming radio ministry, nag-ano kami doon sa isang Unli rice. Grabe, nakalima, anim na kanin ako. Halos hindi na ako makahinga. Hindi pala talaga maganda. Hindi maganda, mga kapatid. Hindi maganda. Yun ay kasalanan sa Panginoon. Yung pagpapakabusog ng sobra-sobra. No? Sobra-sobrang pagpapakabusog. Maimpatyo ka nun. Grabe. Sabi dito, ang kawalang pagpipigil ang siyang nasa pundasyon ng lahat ng mga kasamaang moral na alam ng tao. Sinimulan ni Kristo ang gawain ng pagtubos kung saan nagsimula ang pagkawasak. So dito po mga kapatid, first step pala ng ating Panginoong Hesus na unang-una sanayin niya ang kanyang sarili bilang isang tao na maging mapagpigil. Yan. Bakit? Yun yung yun yung punto yung maging mapagpigil Kasi isa sa bunga ng banal na espiritu yung patience. Yan dapat pala yung meron tayo mga kapatid bilang isang mananampalataya. Dahil kung hindi tayo magiging mapagpigil at tayo ay magiging matakaw sa pagkain pa lang hindi natin masupil, yung susunod na mga kasalanan ganun din. Wala rin tayong pagpipigil, wala rin tayong patience. Kaya tayo ay mahuhulog sa bitag ng kaaway. Ganun pala yun. Kaya kung malalagpasan natin ang pinakamahirap na pagsubok sa buhay, yung pong pagpipigil na hindi kumain ng napakarami, ayan, ay magagawa nating supilin din ang ating sarili sa paggawa ng napakaraming mga kasalanan. Yung pala yung punto dyan, mga kapatid. At ang paraan na ginawa ni Jesus Christ, na example ni Jesus Christ, para supilin ang tiyan. Kasi marami ngayon, sabi ni Apostol Pablo, mga Kristiyan. Hindi Christian kundi Kristiyan. Kristiyan. Ibig sabihin, hindi na si Kristo yung namumuno sa buhay niya, kundi yung tiyan niya. Kaya nga karamihan ng mga Kristiyano ngayon O karamihan ng mga Kristiyano ngayon na nagsasabing sila Kristiyano, gusto nang kainin lahat ng mga hayop na karumal-dumal. O hindi naman pagkain gustong kainin. No? Kaya ngayon marami ang mga Kristiyan. Hindi mga Kristiyano talaga, mga Kristiyan na iniisip nila na nilinis na lahat ng karumal-dumal na hayop at dapat ng pagkainin. Pero pag tinanong mo naman, hindi naman kumakain ng palaka. Hindi naman kumakain ng daga. Hindi naman kumakain ng pusa. Hindi naman kumakain ng aso. No, yung paborito lang talaga nila yung baboy ang gustong kainin. Ganun talaga di ba? Nang sabi sa Isaiah 66, yung lahat ng kumakain ng laman ng daga, ng baboy at ng lahat ng karumal-dumal masusunog sa araw ng Panginoon. Ibig sabihin, mamamatay, mapaparusahan ng Panginoon. Kasi katakawan yun Bakit katakawan? Hindi naman yun pagkain kinain mo. Di ba? Kasalanan na kagad, katakawan. Walang patience, walang pagtitiis, walang pagtitimpi. Sunod-sunod na dun yung moral na kasalanan. Yan pala yun, mga kapatid ko. Napakaganda. Sabi pa dito, ang pagkakasala ng ating mga unang magulang, ayan, yung sinabi natin, ay dahil sa pagpapakabuyo sa gana sa pagkain. Sa pagtubos ang pagtanggi sa gana sa pagkain, ang unang ginawa ni Kristo. Yan, sa gana sa pagkain, mga kapatid. Di ba ito naman talaga natukso si Adan at si Eva? Yung kainin yung prutas ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ayun. Yun ang unang ginawa ng ating Panginoon na sinira niya. No? Sa pamamagitan ng pagpapasting, pag-aayuno, partida pa, nag-ayuno ang ating Panginoon. Halos 6 na linggo nag-ayuno ang ating pong Panginoong Jesus. 1 month and 2 weeks. Di ba? 1 month and 2 weeks, kaya mo yun. Puro tubig lang. Hirap yun, mga kapatid. Mahirap. So, hindi tayo dapat magpakabuyo sa pagkain.
Yan. Pagka nakayanan pala natin ito, makakayanan na natin lahat ng mga tukso. Kasi yun yung pinakamabigat eh. Yun yung pinakamabagyat. Nakita ng anak ng Diyos na hindi kaya ng tao sa kanyang sarili na mapagtagumpayan ang malakas na tuksong ito. Yan, hindi kaya ng tao eh. Malakas na tukso to eh. Tungkol sa appetite, hindi kayang panagumpayan ng tao. Biruin mo yung nilikhaan ng Diyos na unang-unang mga tao na talagang walang kasalanan, hindi pinanganak sa kasalanan, pero may propensity to sin. O ibig sabihin merong punto na pwedeng magkasala. Katulad ni Jesus Christ, wala naman siyang kasalanan, hindi siya ipinanganak sa kasalanan. Hindi katulad sa sinabi sa Psalms, yung talagang ipinanganak ng mga magulang, mayroong pong kasalanan kaagad, di ba? Dahil nga, ipinanganak sa kasalanan, ipinaglihi sa kasalanan eh. Pero si Jesus Christ, mga kapatid eh, anak ni Mary, pero nilukuban ng banal na espiritu. So katulad ito ni Adan at ni Eva na walang kasalanan nung isinilang o walang pagkakasala nung isinilang, mga kapatid. Sila ay mayroong yun, basta yung word na yun, mayroong pwede magkasala. Si Jesus Christ ay pwede magkasala, kaya tinaray nga ng Satanas na siya ay tuksohin eh. Pero hindi natukso ang Panginoon. Yun yung maganda doon. Nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus sa pinakamalakas na pagsubok sa buhay, yung pong tungkol sa pagkain. Grabe, no? Naparito siya sa lupa upang isanib ang kanyang banal na kapangyarihan sa ating mga pagsisikap na sa pamamagitan ng lakas at moral na kapangyarihan kanyang ibinibigay ay makapagtatagumpay tayo para sa ating sarili. So ngayon, hindi lang naman mga karumaldumal na mga pagkain ang dapat nating iwasan. Maging yung mga basura na hindi naman pagkain. Yun. So, pwede naman yun. Pwede naman tumikim nun. Pero wag nating lubos-lubosin. Yung mga basurang pagkain, sobrang tatamis. No? Basurang mga inumin, sobrang tatamis. Wala namang nutrients sa katawan. No? Lalo na yung mga soft drinks. Ayan. May mga hard drinks. Ay, yung mga alak. Ay, yung soft drinks. Ang sabi ng isa sa mga nag-lecture, ito daw ay cancer can. No? Nasa loob ng can. Nasa loob ng bote na cancer. So, yun, nakakasira ng katawan. Sobrang tatamis nito. So, hindi kailangan ng katawan nito. Ang kailangan ng katawan ay tubig, mga kapatid. No? Tubig. Gaano kawalang katulad na na pagpapakababa para sa hari ng kalwalatian ng bumaba sa mundong ito upang tiisin ang hapdi ng pagkagutom at ang mabagsik na mga tukso ng isang tuksong kalaban upang kanyang matamo ang walang hanggang tagumpay para sa tao. Kasi nga, pinakamatindi at mabagsik na tukso ito at saka tiniis yung matinding hapdi ng gutom, mga kapatid. Kasi nga, sa panahon ni Adan at ni Eva, hindi naman nag-fasting si Eva eh. 'Di ba? Ang daming pagkain sa paligid, daming prutas sa paligid, kain lang siya ng kain, hindi mo siya nag-ayuno. Pero natukso pa rin doon sa isang prutas na nasa gitna ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero ito si Jesus Christ, matindi yung kanyang dinanas dahil nga nag-fasting siya. Tapos sinalakay siya ng kaaway. Pinakamatinding pagsubok yun. Pinakamatindi yun, mga kapatid. Oh, ay paano kung nag-fasting ka tapos hinainang ka ng karumaldumal na pagkain? Karumaldumal na hayop, baboy, mga kapatid. Kasi niluto na. O karumaldumal, sabi niluto na to, malinis na to, gutom ka naman, kainin mo na. Kapag ka gutom na gutom ka, bilhin mo 1 month, hindi ka kumain. Baka sakmalin mo yun eh. Sobrang gutom mo eh. Oo ah. Baka sakmalin mo yun. Sobrang gutom mo. Pero si Jesus Christ, hindi, mga kapatid. Hindi siya natukso. Kahit na kaya niyang gawing tinapay, yung pong pato. Hindi siya natukso. Nananagumpay siya. Para kanino, mga kapatid? Para sa bawat isa sa atin. Yan. Yung pala yung pasimula ng pagliligtas sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi nga naman, kung natalo siya doon, sa bagsik ng tukso ng kaaway, ng kalaban, eh wala na. Talo na sa Panginoong Jesus. Hindi niya tayo maliligtas dahil nagkasala rin siya. Pero hindi siya nagkasala. Hindi siya natalo ng kaaway. Bagkos na nagumpay siya. Narito ang walang katulad na pag-ibig. Gayunman, ang dakilang pagpapakababang ito ay bahagya lamang naunawaan ng mga tao bagamat ginawa ito para sa kanila. So dito po, mga kapatid, no? Bagamat ginawa ito ng Panginoong Diyos para sa atin, konti lang nakakaunawa nito.
Yung marami nga nagpapakilala ngayon ng mga Kristiyano hindi naman pinapahalagahan yung appetite, hindi pinapahalagahan yung pagkain, hindi pinapahalagahan. Bakit? Lahat na daw pwedeng kainin Yung mga karumaldumal, pwede nang kainin, nilinis na daw yun Kainin mo lahat ng kainin mo, basta kain ng tiyan mo. Oh. Meron nga ako noon professor ko dati sa theology nung sa ibang denomination pa Oh, sabi kahit bote pwede mong kainin basta kain ng tiyan mo daw, ika. Saan ba naman sa Bible nakalagay yun? Saan ba naman sa Biblia nakalagay yun? Wala namang ganun sa Biblia. Hindi ho ganun mga kapatid. Talo na agad. Kahit nagbabasa ka ng Bible, talo ka na kaagad ng kaaway. Nagbabasa ka ng Bible, talo ka na kaagad ng kaaway. Doon pa lang sa pagkain, bagsak na. Tinuturo mo ba naman na ilinis na lahat ng mga karumaldumal? Paano ba naman yan? Hindi lamang ang pagngangalit ng gutom, ang labis na nagpaluba sa pagdurusa ng ating manlulubos. Ano pa? Ang pagkadama ng pagkakasala na naging bunga ng pagpapakabuyo, sagana sa pagkain, na nagdala ng kakilakilabot na pigati sa mundo, ang nagpabigat ng labis sa kanyang banal na kaluluwa o sa banal na buhay ng ating Panginoong Hesus. Nadama niya na sa pagkain nagsimula yung pong kakilakilabot na kapigatian na nangyari sa mundo. Nagdulot ng kamatayan sa sanlibutan, mga kapatid. Nagdulot ng paghihirap natin, nagdulot ng ating pagkakasakit, yung pagkakasala sa pagkain noong pong unang mga magulang ng ating pong lahi, no? Si Adan at si Eva. Yun ang nagpabigat kay Jesus. Pero nakayanan niya, no? Napagtagumpayan niya yung mabigat na pagsubok na yung pinakamabigat. Number one, mga kapatid. Number one na malakas na na puwersa ng pagsubok ng tukso, mga kapatid, ay ang pagkain. Kasi nga naman, yung tungkol sa mata, hindi Sa tenga, hindi. Yung paggawa mo sa kamay, hindi Pagpatay ka, magnakaw ka, mas matindi pa sa pagnanakaw itong pagkain Mas matindi pa sa ribulto, mga kapatid. Kaya-kaya mong lusutan yung ribulto? No, hindi ka sumamba sa mga ribulto. Kayang-kaya mangili ng araw ng Sabat. Kayang-kaya gumalang sa magulang. Kayang-kayang hindi magnakaw, kayang-kayang hindi mga lunya, mga kapatid, di ba? Kayang-kayang hindi magsinungaling. Pero yung pagkakasala dito sa pagkain, yung pag-iimbot yan Yan yung pangsampu Yung talagang wala kang tawag dito, walang kakontentuhan sa pagkain, kain lang ng kain. Yan yung mga kapatid pagkakasala, pinakamatindi yan. Number one pala yan, kahit number 10. Taglay ang likas ng tao at ang kakilakilabot na bigat ng mga kasalanang dumidiin sa kanya na pagtagumpayan ng ating manunubos na ang kapangyarihan ni Satanas sa malaking pangunahing tuksong ito na nagpapahamak sa kaluluwa ng mga tao. Ito yung nagpapahamak sa bawat isa sa atin. No? Sinabi ng Panginoong Diyos na wag ay wag. Bakit nga naman kasi mga iba bang mananampalataya ngayon gusto nang linisin yung mga karumalduman? Ang Bible naman nung mga nila Jesus Christ, nila John, nila Pablo, nila Pedro, yung mga sumulat ng New Testament, mga kapatid, ang Bible nila Old Testament. Alam mo naman yung Bible nila Old Testament, kinukontra nila yun habang sinusulat nila yun. Mag-isip-isip naman tayo, di ba? Bible nila Old Testament, kukontrahin nila yun. Tayo ba yung New Testament ngayon, kukontrahin mo? Hindi naman ganun, mga kapatid. Bagkos, dahil Bible nila yung Old Testament, sinusunod nila yun. Ano bang sinulat nila ay konektado sa Old Testament, mga kapatid ko. Ang ating manunubos, hindi po siya napahamak. Ang ating manunubos, tayo ay iniligtas. No? Kung tayo ay mahina sa ating appetite, tayo ay palalakasin ng ating pumalulubos ng ating Panginoong Hesus. Kung mapagtatagumpayan ng tao ang tuksong ito, mapagtatagumpayan niya ang bawat iba pang tukso. Take note, mga kapatid, sa ganyang Kasi nga si Jesus Christ nung nanagumpay siya tungkol sa pagkain, nanagumpay na siya sa lahat ng atake ng kaaway, kahit pa ito'y mapakayamanan, di ba? Kahit na ito'y pagsamba sa Diyos-Diyosan, nakayanan ng ating Panginoong Hesus lahat ng mga pagsubok na yan. Dahil nalagpasan niya yung pinakamatinding pagsubok yung tungkol sa pagkain. Kaya po kung gusto rin natin managumpay sa napakaraming mga pagsubok ng buhay dito sa sanlibutan, makayanan natin muna yung pong pagsubok sa tiyan. Na huwag tayo maging Kristiyan, kundi maging Christian talaga tayo.
no? Tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kaya supilin natin ang ating katawan, supilin natin ang ating bunganga, no? Hindi lang sa pagsasabi ng masamang salita, kundi sa mga pagkain na kinakain natin. Maging mapagpasensya tayo, maging matiisin tayo, at sundan natin ang ating Panginoong Hesus. So napakaganda mga kapatid ko, no? So ngayon po ay sabi kasi ni Jesus Christ, di ba, sa Mateo 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng ating Panginoong Diyos. Lagi nating tatandaan yan para matalo natin yung pong ating tiyan, no? Hindi tayo mabansagang Christian, kundi Christian. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Happy Sabbath mga kapatid, at ngayon ay ibalik na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. At yung mga prayer request po ninyo ay ating pong isasama yan sa panalangin ngayong araw ng Sabat na ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na kami ay binigay niyo naman ng pagkakataon na makapakinig na yung lessons at devotional na ito. Salamat sa mga lesson na aming natututunan lalong higit. Salamat sa aming tagapagligtas na aming Panginoong Hesus na naparito sa lupa upang pagtagumpayan ang mga mabibigat na pagsubok na ito, lalo na sa pagkain, sa nagutom. Hindi upang maitaas ang kanyang sarili, hindi upang magamit niya sa kanyang sarili, bagkus para ituro sa amin, para sa amin lahat ang kanyang ginawang paghihirap. Salamat po. Salamat sa ganitong mga bagay na alam namin walang makakagagawa ng kahit sino. At nagkaroon kami ng halimbawa na tutularan na ito maaari din naman namin mapagtagumpayan sa tulong po ninyo, Ama. Salamat po sa mga lessons sa bawat umaga na kami ay tunay na natututo, at kailangan lang namin ito i-apply sa inyo, sa aming buhay. Sa tulong po ng Holy Spirit, umaasa kami na magagawa rin namin po ito na mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat sa inyong pagmamahal. Sa kabila ng inyong pag-ibig, heto kami pa rin po ay hindi karapat-dapat. Kaya patuloy ang aming paghingi ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. At nawa sa araw-araw namin pag-connect po sa inyo, mabawasan ang aming paulit-ulit na pagkakasala hanggang sa ganun magawa namin lubusan ang aming goal, sumunod sa inyong kalooban. Sa araw ng Sabat na ito, Ama, salamat po at kami ay inyong ginising. At samahan kami sa aming pagpunta sa church, malayo sa anumang kapahamakan. Kaya hindi namin sinasama sa panalangin may iba pang mga prayer request ng kapatiran ng pasasalamat sa patuloy na kagalingan ni Brother Reynaldo Eusebio at sa kanyang panibagong buhay. Nawa siya po ay palagi niyong samahan, makatakas at mapaglabanan din ng mga tukso na darating sa kanyang buhay sa simula sa mga araw na ito. At sa kanyang 78 years na edad, siya po ay samahan araw-araw. Bigyan niya po rin siya ng kalakasan, hindi lamang pang kalusugang pisikal, ganyan din pang espiritual. At siya ay magliwanag sa kanyang nasasakupan, isang maging halimbawa siya kung paano sumunod sa inyong kalooban. At maitaas niya ang kanyang papuri po sa inyo sa bawat sandali na nalalabi sa kanyang buhay. At patuloy aming sinasama sa panalangin ng iba pang mga prayer request. Si Sister Jessie na kapatid ni Sister Angelita na may karamdaman ay patuloy naming sinasama sa panalangin, kalakasan ng pangatawan at lubos na kagalingan. Lalong higit si Sister Ana Rosbel na nasa banig pa rin ng karamdaman, at patuloy niya po siyang pagpalain ng malusog na pangatawan sa bawat araw na kanyang paggising sa bawat umaga. Gayun din ang mga Bible interest sa Santa Rosario, sa San Leonardo, ang mga Bible students sa aming lahat na nasasakupan ay patuloy namin sinasama sa panalangin ng Holy Spirit na magpalago ng mga naitanim na pula sa kanilang mga puso. Gayun din si Sister Pichi na bawasan nawa ang pain na kanyang nararamdaman at makita niya ang liwanag na inyo inialok sa kanya. Gayun din si Baby Amari at si Baby Kayla, at gayun din yung anak na baby ni Sister Kisses. Silang mga baby na ito na may sakit ay patuloy na hipuin na niya mapagpagaling na kamay. Tunay na panahon ngayon ay madaling magkasakit ang mga bata, ngunit sa
At sa tulong po ninyo sila igagaling at mababalik ang kanilang malusog na pakiramdam. Amin din patuloy na dinadalangin ang family ni Sister Emelinda Makalalag, si Manong John at ng kanilang buong pamilya ay patuloy na kalakasan ng aming panalangin para sa kanila. Kaya din lalo higit si Ma'am Lovejoy Tiwa sa kanyang karamdaman na siya po ay yung samahan sa kanyang pagpapagaling. Kasama din namin ng tatay ni Sister Joy Valencia sa kanyang pang-araw-araw na pamuhay. Samahan niya po siya ron sa kanyang kinalalagyan. Nawa makalabas na siya at makauwi na ng bahay sa lalong madaling panahon, makasama niya ang kanyang pamilya. Kasama din namin mga kapatiran na tatrabaho sa malayong lugar, si Brother Rudy Masiklat, Sister Aiza Erilla, Sister Joy Valencia at ang iba pang mga kapatiran na nasa malayo sa kanilang pamilya. Samahan sila sa araw-araw. Kalakasan din para kina Ate Lorna at Kuya Bobby. Kaya din at kagalingan kina Ate Grace Samano, Sister Amy Kilantang, kay Nanay Fina, Tatay Rudy, kay Baby Josiah, at kayo din kay Brother Benjamin Munti. Samahan niyo po siya Ama sa kanyang pagpapalakas, pagpapagaling, at nawa palagi niyong ituro sa kanyang the best at turuan din kami na makaiwas sa mga hindi dapat namin gawin, hindi lamang sa pagkain, bagkus magkaroon kami ng pagpipigil sa aming sarili, sapagkat ang walang pagpipigil ay tunay na mahulog sa mga bitag ni Satan. Maraming salamat po sa mga paalala sa amin sa bawat umaga na nakatutulong sa amin. Muli, kami po ay humihiling na itong lahat ay aming dalangin na ipagkaloob sa amin the best para sa amin, hindi ng aming kagustuhan bagkus sa inyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.